Ako nga pala si Pedro. May ikukwento ako na isang hindi ko malilimutang karanasan na hanggang ngayon ay nagbibigay pahirap sa aking mga gabi, nagpapataas ng mga balahibo ko tuwing naaalala ko ang bawat detalye, ang bawat bulong sa dilim, ang bawat hakbang na parang mula sa ibang mundo. Nangyari ito noong ako ay nag-aaral pa ng high school sa probinsya namin, sa isang lumang paaralan na matagal nang may mga bulong-bulungan tungkol sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Mga kwento na sinasabi ng mga matatanda na ang gusali na yon ay hindi lamang gawa ng semento at bakal, kundi puno rin ng mga kaluluwa na hindi pa nakakaahon mula sa isang trahedya noong dekada 70. Isang sunog na kinain ng apoy ang buong building habang may klase, kinuha ng mga usok at apoy ang mga kabataan na tulad ko, na nagiging mga anino na naghihintay ng mga bagong darating upang palitan sila sa kanilang walang katapusang pagdurusa. Isang umaga yun na natripan kong pumasok ng super aga, hindi ko alam kung bakit, pero parang may kumakabit na boses sa aking ulo na nagsasabing kailangan ko ng maagang umalis, isang boses na hindi ko kilala, mahina ngunit matigas. Parang bulong ng hangin sa mga puno na walang dahon, na nagpapatibok ng aking puso nang hindi ko pa nararamdaman ang tunay na takot. Nagising ako ng 3 oras ng umaga, ang lamig ng hangin sa aming maliit na bahay ay parang mga kamay na malamig na yumayakap sa aking balat, at ang tanging tunog ay ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas, na parang mga tinig na nagpapaalala na ang gabi ay hindi pa tapos, na may mga bagay na gumagalaw sa dilim na hindi ko makita. Hindi ko na nagawang bumalik sa pagtulog, ang katawan ko ay parang may sariling buhay, pinipilit akong maghanda, ang aking mga daliri ay nanginginig habang nagbibihis, parang may nakatingin sa akin mula sa sulok ng kwarto. Isang anino na hindi gumagalaw, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang pagtitig. Maligo ako sa malamig na tubig mula sa poso. Ang bawat patak na tumatama sa aking balat ay parang sinasabi na may naghihintay sa akin sa dilim ng umaga na yon. Na ang tubig na yon ay hindi lamang tubig kundi dugo ng mga yumao na naghugas ng kanilang mga sugat, at ang bawat bula ay parang mga mata na sumusulyap sa akin mula sa ilalim. Mga 5 oras lumabas ako ng bahay, ang buwan ay hindi pa bumababa ng tuluyan, ang kanyang liwanag ay maputla at parang may dugo sa gilid, at ang mga kalye ay walang tao, walang tunog ng sasakyan o sigaw ng mga manok. Parang ang buong nayon ay natutulog ngunit hindi talaga, parang lahat ay naghihintay na magmulat ng mga mata sa oras na hindi gumagalaw. Naglakad ako papasok sa school, ang daan ay parang mas mahaba kaysa karaniwan. Ang bawat hakbang ko ay nag-ietso sa katahimikan na parang may mga mata na nakabantay sa bawat anino ng mga puno. Mga puno na ang mga sanga nito ay parang mga kamay na nakalahad, handang kunin ang sinumang mag-iisa sa gabi. Sa bawat kurba ng daan, naririnig ko ang mahinang tunog ng mga dahon na gumagalaw ng walang hangin, parang may mga paa na sumusunod sa akin. Hindi malakas ngunit sapat upang gawing parang hindi ako mag-isa. At ang aking baywang ay tumataas sa bawat sandali, ang pawis sa aking liig ay malamig na parang yelo mula sa ibang mundo. Nakarating ako mga 5 oras 30 minuto, madilim-dilim pa rin ang langit, ngunit bukas na ang gate ng paaralan. Hindi ko naalala kung may nagbukas nyon, pero naroon na siya, nakabukas ng bahagya. Parang inaanyayahan akong pumasok sa isang mundong hindi ko dapat galugarin. Isang gate na hindi lamang bakal kundi mga buto ng mga yumao na pinagbuklod upang pigilan ang mga kaluluwa na makatakas. Nakita ko ang janitor na nagwawalis sa gitna ng courtyard. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at mekanikal, parang hindi siya totoong tao, kundi isang larawan na biglang gumalaw. Ang kanyang walis ay gumugupit ng mga dahon na parang mga balat na nahuhukay, at ang kanyang mukha ay nakatago sa shadow ng kanyang sombrero. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang pagtingin. Isang pagtingin na hindi mula sa mga mata kundi mula sa dilim mismo. Hindi niya ako tiningnan, basta nagpatuloy siya sa pagwawalis. Ang bawat guho ng walis ay parang mahinang bulong na hindi ko marinig ng maayos, ngunit sa aking dibdib ay ramdam ko ito, isang bulong na nagsasabing huwag kang umalis. Sumali ka na. Dumiretso ako sa room namin sa 2nd floor. Ang hagdan ay lumulubog sa dilim, at ang bawat baitang ay nagka-creak na parang may bigat na hindi ko dala. Parang may mga paa na sumusunod sa akin mula sa ibaba. Mga paa na walang tunog ngunit ang bawat creak ay parang sigaw ng mga buto na nabali sa sunog. Ang railings ay malamig sa hawak ko, parang mga ugat ng puno na patay na, at sa bawat hakbang pataas, ang hangin ay lalong mabigat, puno ng amoy ng usok na hindi nakikita, amoy ng nasusunog na balat at buhok mula sa nakalipas na panahon. Sa landing ng 2nd palapag, nakita ko ang isang anino sa dulo ng hallway, isang figura na hindi gumagalaw, ngunit nang lingunin ko ito ng mabuti, wala na,
parang panaginip, ngunit ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Parang alam na ng katawan ko na hindi ito panaginip. Binaba ko ang aking bag sa upuan sa likod. Ang silid ay malamig at walang buhay. Ang mga upuan ay nakatayo ng tuwid na parang mga sundalo na naghihintay ng utos, ngunit ang bawat isa ay parang may alaala. May bakas ng mga kamay na hawak ang mga dulo noong huling araw na yon, mga kamay na nasunog at hindi na makakahawak muli. Ang blackboard ay walang sulat, ngunit parang may mga guhit na hindi mawala, mga guhit ng mga daliri na sumusulat ng tulong sa dilim. Pagkatapos, lumabas ako uli, ang hangin sa hallway ay mas malamig, parang may humihinga sa aking liig, isang hininga na mainit ngunit mabaho ng bulok na karne, at ang bawat hakbang ko ay nagiging mas mabagal. Parang ang sahig ay humihila sa akin pabalik. Pumunta ako sa malapit sa gate para mag-abang ng darating na estudyante. Sana'y may makita akong pamilyar na mukha upang hindi ako magmukhang baliw na nag-iisa sa ganitong oras, upang marinig ko ang tunog ng normal na buhay, ng mga tawa at usapan na magpapaalala na hindi ako nasa ibang lugar. Pero bago ako makalapit doon, sa gilid ng bakod, may dalawang figura ang napansin ko, isang lalaki at isang babae, nakatayo sa sidewalk, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin mula sa dilim, hindi sila gumalaw muna. Ngunit ang kanilang mga titig ay parang mga kutsilyo na unti-unting pumuputol sa aking kalamnan, parang sila ay hindi nakatingin sa aking katawan, kundi sa aking kaluluwa, handang kunin ito at gawing isa sa kanila. Ang kanilang mga figura ay payat ngunit matikas, parang mga skeleto na binabalot ng balat na manipis, at ang kanilang mga damit ay lumang uniforme ng paaralan, sira-sira at madungis ng dumi ng panahon, dumi na hindi mawala kahit hugasan ng ulan. Naglakad sila ng dahan-dahan, habang nakatingin pa rin sa akin, ang mga mata nila ay madilat, hindi sobrang laki na parang luluwa na, ngunit sapat upang makita ang puti ng kanilang mga mata na parang walang lalamunan, walang buhay. Parang mga butas na nag-uugnay sa impyerno. Magkalapat na magkalapat ang kanilang mga labi, yung konting lapat pa ay para na silang nakanguso sa isang ngising walang tunog, walang init, ngunit ang ngising yon ay parang pangako ng sakit, ng isang yakap na hindi na makakaahon. Nakasuot sila ng sira-sira at maruming damit na parang gawa sa lumang tela ng mga libingan. Ang mga butas ay nagpapakita ng kanilang maputla at gasgas na balat na parang hinahati ng mga kuko. Gasgas na hindi mula sa sugat kundi mula sa apoy na kumain sa kanila noong nakalipas. Ang mga buhok nila ay parang cotton candy na kumpol-kumpol at magulo, walang ningning, parang mga hibla ng patay na hayop na hinukay mula sa lupa, at sa bawat galaw ng kanilang ulo, ang mga hibla ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Parang mga uod na gumagapang. Mga taong grasa, iyon ang unang naisip ko, ngunit may iba, ang kanilang amoy ay dumating sa akin, kahit hindi pa sila malapit, isang amoy ng bulok na karne at basang lupa, parang nagmumula sa ilalim ng mundo. Amoy na sumusuka sa aking sikmura at nagpapalakas ng aking takot. Kinilabutan ako, ang balat ko ay nagsimulang magpawis sa gitna ng lamig, dahil biglang bumilis ang paglalakad nila, hindi normal na bilis, parang hindi sila gumagamit ng mga paa kundi lumulutang sila pahakbang. Ang kanilang mga binti ay parang mga tuhod na hindi yumuyuko, parang mga wire na high wire. Pahawak-hawak sila sa rehas ng bakod, ang kanilang mga daliri ay mahaba at matulis na parang mga sanga ng puno na walang dahon, at pasilip-silip pa sila sa mga butas ng bakod habang halos tumatakbo na. Ang kanilang mga mata ay hindi inaalis sa akin, parang sila ay mga hayop na nag-iikot ng biktima. Maya-maya nga ay pumasok na sila sa gate, hindi ko alam kung paano nila ito binuksan, pero naroon na sila, ang kanilang mga paa ay walang tunog sa semento, parang lumulutang sila. O kaya parang ang semento mismo ay lumulunod sa kanilang mga yapak, inilalim ang kanilang mga paa sa isang mundo na hindi natin makita. Tinuturo pa nila ako habang patakbong lumalapit, ang kanilang mga kamay ay nakalahad na parang gustong-gusto akong yakapin sa isang yakap na hindi na makakaahon, ang mga kuko nila ay mahaba at madidilaw. Parang mga tinik na handang salaksakin ang aking balat at kunin ang aking dugo bilang bayad sa kanilang pagdurusa. E di ano pa, nagtakbo na rin ako palayo sa kanila, ang aking mga paa ay mabigat sa takot, ang bawat hakbang ay parang lumulubog sa putik ng aking sariling takot, at ang aking hininga ay maikli at mabilis, parang huling sandali bago ang wakas. Naririnig ko silang humuhuni na parang mga unggoy sa dilim ng gubat, hindi normal na huni, kundi isang tunog na parang mga tinik sa lalamunan, matagal nang hindi gumagana, ngunit patuloy na sumisigaw. Isang huni na nagiging mas malakas sa bawat segundo, parang kanilang tawag sa akin, upang sumali sa kanilang koro ng mga nalimutan. Napasigaw ako, ang tunog ko ay nag-echo sa buong paaralan, ngunit walang sumagot,
Walang tunog ng mga ibon o hangin na sumasagot, parang ang sigaw ko ay natunaw sa katahimikan, ginawa nitong bahagi ng kanilang mundo. Paglingon ko, hinahabol pa rin nila ako, ang kanilang mga ngiti ay mas malawak na, nagpapakita ng ngipin na dilaw at matulis na parang mga pangil ng aso, ngipin na hindi ngumunguya ng pagkain kundi ng kaluluwa, at ang kanilang mga mata ay parang dalawang apoy na sumusunog sa dilim. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot sa itsura nila, kakaiba kasi yung pagtakbo nila, nakabuka kayong mga binti nila na parang hindi sila gumagamit ng tuhod. At nakabuka ang mga braso na parang mga pakpak ng insekto na handang magsara sa akin. Pakpak na puno ng mga butas mula sa apoy. Ngunit sa halip na lumipad sila, sila ay tumatakbo na parang mga hayop na nag-ugnay sa lupa at langit ng impyerno. Basta para silang nagpapatawa na ewan, ngunit ang kanilang mga mata ay walang tawa, puro gutom at galit na parang mga demonyo na naghihintay ng biktima. Gutom na hindi para sa pagkain kundi para sa kapalit ng kanilang buhay na natapos sa usok. Dahil hindi ko sila kilala at hinahabol nila ako, imbes na matawa ay natatakot ako ng higit pa, ang puso ko ay parang sasabog, ang dugo ko ay umiikot na parang apoy sa mga ugat ko. At ang aking isip ay puno ng mga imahe ng kung ano ang mangyayari kung mahuli nila ako, mga kamay na humihigpit sa aking lalamunan, mga ngipin na kumakagat sa aking balat, at isang dilim na hindi na mawawala. Nagpaikot-ikot na kami halos sa buong courtyard, ngunit hindi pa rin nila ako tinatantanan. Ang kanilang mga huni ay lumalakas, parang marami na silang kasama na sumasali sa koro ng impyerno, mga boses na galing sa mga puno. Mula sa mga bintana ng building, mula sa ilalim ng semento, lahat ay sumasali sa kanilang awit ng paghabol. Takot na ako at naisip ko lumabas ng gate, ngunit ang gate ay biglang nawala sa paningin ko, parang lumipat ito. O ako ang lumipat sa isang maze na gawa ng paaralan mismo, isang maze na ang mga dingding ay gawa ng mga mukha ng mga yumao. Mga mukha na sumusulat ng mga palatandaan na hindi ko mabasa. Nung tumakbo ako sa hallway na ang dulo ay yung pinaka-oval ng school, biglang sumulpot doon yung lalaking taong grasa. Nakatayo siya sa gitna, ang kanyang mukha ay mas malapit na. Ang mga mata niya ay parang dalawang butas ng karne na tumitig sa kaluluwa ko. Butas na nagbabahagi ng dilim na walang dulo, at ang kanyang ngiti ay parang sugat na hindi gumagaling. Napasigaw ako sabay balik sa pinanggalingan ko, ngunit yung kasalubong ko naman ay yung babae, ang kanyang mga kamay ay nakalahad, ang mga kuko niya ay mahaba at madidilaw na parang hinukay mula sa libingan. Kuko na handang kalasin ang aking balat at gawing isa ang aking dugo sa kanilang mga ugat. Wala akong choice kundi umakyat sa hagdan, ang bawat baitang ay parang humihila pabalik sa kanila. Ngunit pinilit ko, mangyak-ngiyak na ako noon at sumisigaw ng saklolo sa mga alaala ng aking mga guro at kaklase. Mga alaala na ngayon ay parang mga multo rin, hindi sumasagot kundi sumasali sa kanilang huni. Takang-taka na ako noon kung bakit parang kami lang ang tao sa buong school. Dapat nagsisipagdatingan na yung mga estudyante at teachers, ngunit bawat silip ko sa veranda, walang tao. Puro anino na gumagalaw ng walang katawan. Mga anino na parang mga kaluluwa na naghihintay ng katawan upang gamitin. Nasa third floor na ako ng building nang maisip kong magkulong sa isa sa mga classroom at maghintay ng pagdating ng mga estudyante. Naisip ko noon na kapag hindi ako nakita noong mga humahabol sa akin ay aalis na rin sila, ngunit sa kaibuturan ko, alam kong hindi sila aalis, sila ay bahagi na ng lugar na ito, mga bantay ng oras na hindi gumagalaw. Mga bantay na ang trabaho ay kunin ang mga bagong darating upang mapunan ang kanilang bilang. Pumasok nga ako sa isa sa mga classroom at sumiksik sa likod ng pinto. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumasagip sa aking ilong, ngunit hindi sapat upang takpan ang amoy ng kanilang pagkabulok. Amoy na parang nasusunog na balat na halo sa basang lupa mula sa libingan. Nakiramdam lang ako at nakinig sa paligid, sobrang tahimik, as in walang katunog-tunog kahit mga ingay ng sasakyan mula sa highway. Parang ang mundo ay natigil para sa akin lamang, o kaya parang ang mundo ay hindi na umiikot. Natigil sa oras na yon ng sunog. Pagtingin ko sa wall clock sa unahan ng room, natigilan ako. Gumagalaw naman yung second hand ng orasan, tik-tak na parang mahinang tawa, ngunit yung hour at minute ay nakatutok pa rin sa 5 oras 30 minuto. Nakatutok ng matigas na parang hindi nabibitiw, parang ang oras ay natigil roon, sa sandaling kinuha ng apoy ang mga buhay. Doon na ako nalito ng higit, ang alam ko nga ay 5 oras 30 minuto ako nakarating sa school. Tapos nagtatakbo pa nga ako dahil doon sa mga humahabol sa akin. Ano yun? Hindi na gumagalaw ang oras. Inisip ko na lang na late yung orasan,
Ngunit ang bawat tiktak ng second hand ay parang isang pulso ng isang bagay na buhay sa loob ng relo, isang bagay na naghihintay na sundin ako, na kunin ako sa oras na yon ng walang pag-asa. Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang bumukas yung kabilang pinto ng classroom. Hindi ko ito narinig na lumapit, parang ito mismo ang gumalaw, parang ang pinto ay may sariling kamay na nagbubukas para sa kanila. At ayun, yung mga taong grasa, ang lalaki at ang babae, nakatayo doon, ang kanilang mga mukha ay mas malapit na, ang mga ngipin nila ay nakalabas na parang mga tinik, at ang kanilang mga mata ay parang dalawang bolang api na handang sumabog. Api na hindi ilaw kundi galit ng mga yumao. Nakita nila ako at akmang lalapitan, ang kanilang mga huni ay lumakas na parang sigaw ng mga kaluluwa sa impyerno, sigaw na parang sumama ka, Pedro, ito ang iyong oras. Napasigaw na naman ako sabay tayo at binuksan yung pintong kinasasandalan ko, ang kahoy ay sumubsob sa aking kamay na parang may buhay na humihigpit, parang ang pinto ay ayaw akong bitawan. Nagtakbo ako uli hanggang sa makababa ng hagdan, habol pa rin nila ako kaya sinigawan ko na kung ano ba ang kailangan nila sa akin. Hindi sila sumagot, ngunit ang kanilang mga tawa ay sumagot para sa kanila. Isang tunog na parang mga buto na nagkakagubli sa loob ng kanilang lalamunan, tawa na hindi masaya kundi nakakatakot, parang pangako ng kaparusahan. Nung nasa baba na ako ay hingal na ako, at halos wala na akong lakas na tumakbo. Ang mga binti ko ay parang yelo, at ang mundo ay umiikot na parang isang panaginip na hindi ko maahon. Panaginip na puno ng mga kamay na humihila sa akin pababa. Doon ko nakita yung janitor na papalapit sa akin. Hindi siya yung kilala kong janitor namin. Ito ay isang estranghero, matangkad at mataba. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, parang isang maskara ng lupa. Maskara na gawa ng dumi ng mga yumao, at ang kanyang mga mata ay madilim, walang liwanag, parang dalawang kuweba na naghihintay ng biktima. Natakot ako sa kanya at bahala ko sanang tumakbo uli, ngunit nahagip niya yung braso ko. Ang hawak niya ay malamig at matigas na parang bakal mula sa libingan, hawak na hindi para tulungan kundi para hawakan ang aking kaluluwa. Nagpipiglas ako dahil narinig ko na yung parang unggoy na huni ng mga taong grasa. Sila ay malapit na, ang kanilang mga amoy ay nakapalibot na sa akin, amoy na parang nasusunog na buhay. Pero sinampal ako nung janitor, ang hapdi ay parang kidlat sa aking pisngi, hapdi na nagpapagising sa akin, ngunit nagdadagdag ng takot, sabay tanong. Papaano ka nakapasok dito? Ang boses niya ay mababa at garalgal. Parang galing sa lalim ng lupa, parang boses ng mga yumao na sumusunod sa kanya. Hindi pa ako nakakasagot ay hinila na niya ako papasok sa principal's office. Ang pintuan ay bumukas ng walang susi, parang ito ang nagbukas para sa amin, parang ang opisina ay may sariling utak na nag-aanyaya sa mga tulad natin. Tinanong ako uli nung janitor kung papaano ako nakapasok. Ang kanyang mga mata ay madilim, walang pupil, parang dalawang butas na tumitig sa aking kaluluwa, butas na naghukay ng aking mga lihim. Hindi na talaga ako makasagot noon, gulong-gulo ako at nanginginig ang katawan sa sobrang takot at taranta. Ang aking isip ay puno ng mga imahe ng kanilang mga mukha na lumalapit, mga mukha na hindi nawawala sa aking paningin kahit pumikit ako. Pareho kaming napalingon sa pintuan nang marinig namin yung malaunggoy na huni ng mga taong grasa. Sila ay nasa labas na, ang kanilang mga kamay ay kumukurot sa kahoy, parang gustong kusang pumasok, parang ang kahoy ay kanilang balat na hinuhukay. Napakapit ako sa braso ng janitor sabay tanong kung bakit ba ako, hinahabol ng mga yon at kung ano ang balak nila sa akin. Naisip ko na baka kainin nila ako, o higit pa, gawing isa sa kanila, upang mag-uumaga akong hinahabol ang mga darating na estudyante tulad ng ginawa nila sa akin. Pero imbes na sagutin ang tanong ko ay tinanong na naman ako nito kung papaano raw ba ako nakapasok. Ang boses niya ay mas matigas na, parang hindi siya tao kundi bahagi ng paaralan mismo, ng mga dingding na puno ng mga lihim. Mangiyak-ngiyak na ako noon kaya niya ubyug niya ako sa balikat. Ang sakit ay parang may mga kamay na humihigpit sa aking buto, kamay na malamig at walang buhay. Hindi ka makakauwi kung hindi mo sasagutin ang tanong ko, anya, ang kanyang ngiti ay walang init. Puro dilaw ng ngipin na parang mga bato sa isang kuweba, ngipin na hindi ngumunguya kundi nagbabago ng mga kaluluwa. Sabi ko na lang na pumasok ako sa gate, ang aking boses ay nanginginig na parang dahon sa hangin, boses na halos hindi ko marinig mismo. Tinanong pa ako muli nito kung ano pa raw ba ang ginawa ko pagkapasok ko ng gate, yung bago ko raw nakita yung mga humahabol sa akin. Sinabi ko na pumasok ako sa classroom namin at iniwan doon yung gamit ko bago ako lumabas uli. Nag-ikot lang daw ako ng konti bago pumunta sa may gate.
Sabi ng janitor ay kailangan ko raw bumalik sa classroom namin at kunin ang gamit ko. Siyempre ayoko kasi baka makita uli ako ng mga taong grasa. Ang kanilang mga huni ay mas malakas na, parang nasa loob na sila ng opisina. Parang ang mga dingding ay kanilang boses. Tapos sabi ng janitor ay siya na raw ang bahala sa mga yon. Kailangan ko raw sundin ang sinabi niya kung gusto ko pang makauwi. Ang kanyang mga mata ay parang nagbabanta, parang kung hindi ako sumunod ay siya mismo ang magiging susunod na humahabol. Nung mga sandaling yon ay nagdoble-doble na yung takot ko sa katawan, magpahang sa mga sandaling ito, kahit noong ma-hold up ako sa Pasay ay hindi natumbasan ang takot ko sa holdaper, takot na parang isang kidlat na hindi tumitigil. Ang takot ko sa naranasan ko noong bata pa ako ay talagang yung takot na handa na akong mamatay na lang bigla, na ang bawat hininga ay huling hininga, na ang aking kaluluwa ay handa ng kunin ng mga kamay na hindi ko makita. Hindi ko maipaliwanag yung nadarama ko noon, parang ang mundo ay isang panaginip na hindi ko kontrolado, at ang mga nilalang na yon ay ang mga manunulat ng aking kapahamakan, mga manunulat na ang tinta ay dugo at usok. Pero seryosong wala na akong pag-asa noon. Hindi ko alam ang gagawin ko kahit malinaw nang sinabi yun sa akin ng janitor. Inuog niya uli ako pero naninigas na yung katawan ko, tumutulo na lang noon yung mga luha ko, at nakatulala na lang, luha na hindi mainit kundi malamig, parang yelo ng takot. Kung hindi ako sinampal ng janitor ay baka hindi ako bumalik sa ulirat, ang hapdi ay mas matindi, parang nagising ako mula sa isang bangungot na hindi pa tapos, bangungot na ang mga dulo ay hindi malinaw ngunit nakakatakot. Inulit niya lang ang sinabi niya bago ako tinulak papalapit sa pinto. Nagpipiglas ako, ayoko nga sabing lumabas dahil doon sa mga taong grasa, ang kanilang mga amoy ay nakasusuka na, parang karne na natuyo sa init ng araw at muling nabuhay. Pero kinalagkad talaga niya ako, ang kanyang mga daliri ay nakahigpit sa aking braso na parang mga gawa sa yero, yero na mula sa mga rehas ng impyerno. Nag-angawa na naman ako pero walang nagawa yung paggawa ko dahil biglang bumunot ng bolo sa tagiliran yung janitor. Ang talim nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan na sumisingaw sa bintana, parang may sariling buhay ang bakat. Bakat na hindi para sa pagtatanim kundi para sa paghukay ng mga libingan. Natulala na naman ako at naisip kong siya ang papatay sa akin, na siya ang tunay na mandirigma sa mundong ito, mandirigma na hindi para protektahan kundi para punan ang kanilang bilang ng mga bagong miyembro. Binuksan niya yung pinto at bumungad sa amin yung mga taong grasa. Sila ay 4 na ngayon, hindi 2, parang dumami sila sa dilim, parang ang dilim ay nagbigay buhay sa higit pang mga anino, ang kanilang mga mukha ay mas deformed. Ang mga mata ay lalong malaki at pulang-pula na parang dugo, dugo na hindi dumadaloy kundi natigil sa galit. Inambaan niya ng tabak ang mga yon na agad namang nagsyatrasan, ngunit hindi sila umalis ng tuluyan, ang kanilang mga huni ay naging mahinang bulong, parang pangako ng pagbabalik. Bulong na hintayin mo kami, Pedro, sa susunod na umaga. Bago niya ako sinigawan na tumakbo na, ang kanyang boses ay parang kulog, bumalik ka sa classroom, ang kulog na hindi mula sa langit kundi mula sa lupa, mula sa mga ugat ng paaralan. Pagkakita sa madidilat ng mga mata ng mga taong grasa ay napasigaw ako at napatakbo, ang bawat hakbang ay parang tumatagos sa aking dibdib, parang mga tinik na sumusunod sa aking ugat. Paulit-ulit na sinisigaw noong janitor na bumalik ako sa classroom. Paglingon ko ay nagpapambuno sila noong mga taong grasa, ang janitor ay hinila ng isa sa kanila, ang kanyang braso ay nagdudugo na, dugo na hindi pula kundi itim na parang tinta ng dilim, ngunit hindi siya sumigaw. Parang hindi siya maramdaman ang sakit, o kaya parang siya ay isa na sa kanila. Napaiyak na naman ako pero sinunod ko na yung sinabi niya. Bumalik ako sa classroom namin, ang hallway ay mas mahaba na, parang lumalaki ito sa bawat segundo, parang ang oras na 5 oras 30 minuto ay nagpapalaki ng lahat ng bagay upang pigilan akong makalabas. Kinuha yung bag ko, ang bag ay mas mabigat na, parang may nagdagdag ng mga bato sa loob nito, o kaya mga buto ng mga yumao na gustong sumama sa akin. Sabay lumabas uli. Paglabas ko ng pinto ay may nabangga ako, akala ko yung mga taong grasa pero pagtingin ko ay isang kapwa estudyante yon na dire-diretsong naglakad palayo. Ang kanyang mukha ay blanko, walang ngiti, parang hindi siya totoong tao. Parang isang imahe na biglang gumalaw upang lokohin ako. Nagpalinga-linga ako at doon ko namalayan na normal at matao na yung paligid, matingkad yung sikat ng araw. May mga maingay na estudyante na nagkukwentuhan tungkol sa mga aralin, ang tunog ng kanilang mga tawa ay parang musika mula sa langit. Ngunit sa aking tainga ay parang mga tawa ng mga taong grasa na nagtatago.
May tumulak sa likod ko pero yung mahina lang na parang kinukuha lang yung atensyon ko. Bakit ka absent kanina? Tanong ng kaklase ko. Ang kanyang ngiti ay normal, ngunit ang aking isip ay hindi, parang ang ngiti niya ay maskara na magkukubli ng mga ngipin na matulis. At doon ko nalaman na 11 oras na pala ng tanghali, lunch break na, kaagad nagkalat na yung mga estudyante. Ang amoy ng pagkain mula sa kantin ay nakakabighani, ngunit sa akin ay parang amoy ng bulok na karne. Hindi ako nakasagot noon at ang naaalala ko na lang ay nasa klinik na ako ng school. Ang doktor ay nakatitig sa akin na parang may nakita siyang hindi normal sa aking mga mata na parang nagdadala ng dilim mula sa ibang mundo. Sir Neb, may 1 linggo raw akong tulala noon. Ang mga araw ay parang isang malabo na panaginip. Naririnig ko pa rin ang kanilang mga huni sa aking mga panaginip, huni na nagiging mas malinaw sa bawat gabi. At minsan ay nagigising ako na parang may hawak pa rin sa aking braso ang janitor. Hawak na hindi nawawala kahit sa aking balat. Sabi ni na mama, dinala ako sa ospital pero walang makitang mali sa akin yung mga doktor. Puro stress, ang sinasabi nila, ngunit alam kong hindi yun. Alam kong ang stress ay hindi sapat upang ipaliwanag ang mga anino na sumusunod sa akin sa aking mga mata. Kaya sa albularyo ako pinatignan, isang matandang lalaki na may mga mata na parang nakakakita sa kabilang mundo, mga mata na naglalahad ng mga lihim ng mga yumao. Sabi niya ay napaglaruan ako ng maligno at nakarating ako sa kanilang mundo. Ang paaralan ay isang pintuan, at ang oras na 5 oras 30 minuto ay ang susi, 1 oras na hindi gumagalaw dahil doon sa isang trahedya noong lumang panahon. Isang sunog na kinain ng apoy ang mga kaluluwa ng mga estudyante at guro, na nagiging mga taong grasa na naghihintay ng bagong biktima upang palitan sila, upang ang kanilang pagdurusa ay magpatuloy sa katawan ng iba. Naniniwala ako na talagang namaligno ako noong araw na yon. Pero ang hindi ko alam ay kung paanong parang ang classroom namin ang naging daan para makapasok ako sa kabilang mundo. Ang bawat upuan doon ay may alaala ng mga yumao, alaala ng mga kamay na hawak ang mga dulo habang ang apoy ay lumalamon. At ang orasan ay hindi late, ito ay buhay, nagbabantay na huwag lumampas ang oras na yon. Oras na ang bawat segundo ay isang pagkakataon para sa kanila na kunin ang mga buhay na tulad ko. Napakaraming tanong sa aking isipan ang hanggang ngayon ay hindi ko mabigyan ng sagot. Sino yung mga taong grasa at yung janitor? Ano ang gagawin sa akin ng mga taong grasa kung nahuli nila ako? Kainin ba nila ang aking laman habang buhay pa ako? O gawing isa sa kanila upang mag-uumaga akong hinahabol ang mga darating na estudyante? Upang ang aking mukha ay maging isa sa mga deformed na yon? Ano ang nangyari sa janitor pagkatapos niya akong tulungan? Patay na ba siya? Dinala na ba ng mga yon sa kanilang mundo, o naging isa sa kanila, nagbabantay pa rin sa gate upang pigilan ang mga sumusunod, upang ang kanyang bolo ay maging sandata para sa kanila? At magmula nang mangyari yon ay mas ginusto ko na lang na malate sa pagpasok kesa dumating ng napakaaga. Kung hindi, baka balikan nila ako, at sa susunod, hindi na ako makauwi sa mundo ng mga buhay. Kundi manatili sa oras na 5 oras 30 minuto, habang ang tiktak ng orasan ay nagiging tawa ng mga taong grasa. Ngunit sa tuwing umaga, kapag madilim pa ang langit, naririnig ko pa rin ang mahinang huni, parang bulong na nag-aanyaya, bulong na, Pedro, sumama ka na, ito ang iyong tunay na oras. At minsan, sa aking mga panaginip, nakikita ko sila, nakangiti, hawak ang aking kamay, at sinasabing huwag kang matakot, kami ang iyong mga kaklase, kami ang naghihintay sa iyo mula pa noong sunog. At ang orasan ay laging 5 oras 30 minuto, tik-tak, tik-tak, habang ang dilim ay lumalamon sa aking mundo, habang ang aking buhay ay unti-unting nagiging isa sa kanila. Ang takot na yon ay hindi nawawala, ito ay lumalaki, parang apoy na hindi namamatay, at sa bawat umaga, nararamdaman ko ang kanilang mga kamay sa aking balat, handang kunin ako ng tuluyan. Hindi ko na gustong magising ng maaga, ngunit sa tuwing 3 oras ng madaling araw, ang boses ay bumabalik, ang huni ay sumisimula, at alam ko na ang aking oras ay malapit na ang gate ng paaralan ay naghihintay, bukas para sa akin. Para sa wakas ng aking paglaban.